May jingle na. Oh, naririnig nyo? Alam niyo ibig sabihin May nito? jingle na. Ano ibig sabihin nito? Ha? 2,000! Milyon Ang bibilis pagdating siya. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Huh. Come on, come on, come on. Ooh, yeah. Pasok na mga suki ha. Pasok mga suki. Medyo sosyalin tayo ngayon ha. Oh yeah. Come on, come on, come on. Pasok na mga suki. Dito lang syempre sa nag-iisang Joe Malone TV. Tunay na balita. Walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. With echo yun. Ay, grabe na, papalapit ng papalapit, patindi ng patindi ang labanan. The good times before bad times. Oh yeah. Araw na Martes, November 19, alauna dito sa akin. Pangalawang upload natin ha. Syempre kailangan magsipag. At nakakuha na natin yung kumpiyansa na hinahanap natin ha. Ha! 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 Mga kalaban ni Isko, umaatake na. Umaatake na. Hindi na alam kung saan angulo si Silip eh. Alright. Okay, magandang araw sa inyong lahat ha. Today is November 19, Tuesday, araw ng Tuesday. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin, mga subscribers natin dito sa ibabaw, pati na rin yung mga major sponsors natin, yung mga viewers natin na nanonood dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pati na rin yung mga Esconians natin abroad, yung mga OFW natin, yung mga lagi nakaabang na nakatutok. Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko kayo may isa-isa, syempre marami kayo. Pero gusto kong malaman nyo na na-appreciate ko yung hindi nyo pag-skip ng ads. Sa mga bago, yung pag-subscribe, yung pag-click na notification bell, wala pong bayad dyan. Huwag po kayong mag-alala. At kung meron naman kayong pagkakataon, pwede kayong mag-join sa ating membership dahil magkakaroon tayo ng exclusive video para sa mga membership. Lalo-lalo na next year pagka sumapit na ang campaign period ni Yorme Isko Moreno. Yung campaign period, March yan, mag-i-start ayon sa Comelec hanggang May, bago magbotohan, May 12. Yan. Pati yung dyan nalalabas yung diyan nalalabas yung liquor ban, yung gun ban, yan. Mauuna yon bago yung campaign period. Mauuna yan. Malalaman niyo yan sa atin dito, syempre. Sa nag-iisang Joe Malone TV natin. Kung bago ka rito, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at click mo na yung notification bell. Para lagi kang updated sa mga videos na in-upload natin. Nga pala, attendance check tayo sa baba. Watching from attendance check tayo, ha. Kung saan man kayong lupalop naroroon, attendance check. Diyan sa baba, comment down below kung saan kayo nanonood. So kayong galing parte ng Pilipinas o parte ng mundo nanonood. Watching from Singapore, watching from Dubai, Qatar, Canada, meron Switzerland. Layo nun, grabe. Para malaman ko kung saan inaabot yung video natin. Ha? O, ito na. O, ito na kasi Manila mayoralty race. Latest survey November 1 to 16 as of 6,000 respondent list from District 1 to 6.
Isko Moreno got 50.8%. Hani Lacuna, yung incumbent mayora natin is 18.1. Mara Tamundong, 17.1. At yung Sam Versosa nyo ay 14%. In fairness, tumaas siya. Dati 11% lang. Ngayon, 14% na. Oh, yan na nga latest as of November 1 to 16. Ano ngayon? 19. Medyo delay lang na onte, pero yan na yung pinaka-latest natin na lumabas sa survey. Tapos meron pa isa. Saan na yun? Nag-play ba? Ayan na. Fast forward natin na onte. Yun! Ito. Isko Moreno leads by 78 points versus Lacuna in a race for Manila Mayor. Ang source nito, inquirer.net. Yan na. Yan ang latest na survey. Sabi ko sa inyo ididikit lang nila yung pangalan nila kay Yorme Isko Moreno. Yun talaga ang goal nila kasi nga masyado nalalayuan. Kaya talagang kailangan nilang idikit. No? Kailangan nilang gumawa ng chaos, stay artikulo, kailangan nilang magbayad ng mga kung sino-sinong vlogger para uminga yung pangalan nila at makadikit man lang doon sa kay Yorme Isko Moreno. Yan, bago natin panoorin yan. Yun ang sinasabi ko. Naglalabasan na yung mga survey, lalo na next year to. Medyo may pahinga na onti yan December. Medyo mapahinga na onti yan, December. Tapos, pagpasok ng January, bagong taon, 2025, ahataw na ulit yan. Pati ang inyong lingkod. Yung survey natin sa mga ilang distrito ng Kamaynilaan, magsa-survey tayo para malaman natin kung sino yung mga lamado at kung sino yung mga dehado. Yan. Tapos syempre merong campaign period, magi-start ng March. Andiyan dyan na yung kaliwat kanan na ano na yan. Pakbakan na yan, kaliwat kanan na yan. Mapapanood nyo yan dito. Meron na tayong meron tayong schedule naman na binababa sa atin. Pupuntahan natin yan, babakbakan natin yan. So malaman natin yung status, yung mga real time. Yan, real time na nangyayari sa Kamaynilaan. Abangan niyo yan dito sa Joe Malone TV. Pangako ko yan sa inyo. 'Di ba pinangako ko sa inyo yung yung ating ano ba to? Yung filing ng COC nakapag-cover tayo. Next year, yung buong campaign period niyan, hatawin natin. Basta pangako niyo lang sa akin, huwag kayong mag-skip ng ads, ha? Malaking bagay na 'yun, huwag mag-skip ng ads. Kay Pare Ronald, yung ating top donor natin sa GCash. Maraming salamat, pare. Tingnan mo naman, sobrang na-appreciate ko yung binibigay ninyo. Yung mga blessing nyo, sobra yan, pare. Sobra. Yung hindi nyo pag-skip ng ads, sobrang laking bagay na yun. Ito, panoorin natin. Medyo bago to sa account ni Sam Versosa. Sabi sa inyo, didikit lang yung pangalan niyan. Talaga, hindi yan makakalamang. 500. Ayan. Alam nyo, ang gagawin natin, yung 500 na allowance sa seniors, tandaan nyo to yung 500 na natatanggap ninyo, gagawin natin 2,000 buwan-buwan. May jingle na. Naririnig nyo? Alam nyo ibig sabihin May nito? jingle na. Ano ibig sabihin nito? Ha? 2,000! Milyon ang bibilis pagdating siya. Pag tinatanong ko to sa ibang lugar, ang ibig sabihin nito, Versosa. Pero dito sa Parola, ang ibig sabihin nito, 2,000. Ayan, may jingle na. Ang bilis, may jingle. Teka, baka mamaya ma-copyright tayo. May jingle na siya. Hiririg nyo? Hininaan ko lang kasi baka i-copyright tayo nito. Hindi lang yan ang tulong natin sa seniors at PWD. May tanong ako dun sa mga lola at lola natin. Gusto nyo pa ba ng cake tuwing birthday nyo?
Oh, nawala na. Mahaba to eh. Siguro hinati-hati yung upload. Pero ang tabayanan natin yan. No? Sinasabi rito ni Sam Versosa, 2,000 para sa mga senior. Ninenervous ako dito. Halatang walang plataforma. Talagang ang pinambubulag lang, yung 2,000, yung inutang ni Yorme. 2,000 para sa senior, para sa PWD. Tapos sasabihin na naman galing sa sariling bulsa. Sam, ilatag mo yung plataforma mo kung meron ka man dyan. O baka iniisip mo pa lang, ginagawa mo pa lang. Pinipilit mong gumawa ng mga plataforma na hindi na kinopya sa iba, lalong-lalo na kay Yorme. Kaya medyo nade-delay ka, nahihirapan ka. Kaya talagang ang press release mo is gagawin mo 2,000 yung senior. Yan ang pambulag natin. Diba? Latag mo yung plataforma. Oh, para latag ano to, sige. O kaya ganito na lang ganito na lang. Total, ako naman laking Maynila, Sam. Oh, laking Maynila. Matagal ko na rin nakita yung problema sa Kamaynilaan at saka kung ano yung mga priority na pangangailangan ng mga Manileño. Oh, ganito na lang. Oh, latag mo yung plataforma mo concerning kung ano yung mga strength at kung ano yung mga weaknesses sa Maynila. Kasi ang weaknesses ng Maynila, yung mga kulang sa Kamaynilaan. Sabihin ko na sa'yo, total, mukhang mahina yung mga researcher mo eh. Ito na, sasabihin ko na sa'yo, unang-una, yung mga street dwellers. Yan, medyo parami ng parami yan sa Kamaynilaan. Diba? Lalo-lalo na pag magpapasko, yan, yung mga, ano ba to, Aita, yung mga gano'n, no? Tuwing Pasko, dumarating yan. Pero bukod dyan, meron pa dyan na dumarami. Ano yung mga gagawin mo para maibsan yung mga street dwellers na nagkakalat sa daan? Yung mga snatcher, magnanakaw sa Road 10, yung lantaran. Nakikita niyan. Nakikita niyo sa mga video, may mga kumakalat dyan circulating around the internet na Road 10 yun, yung mga ninanakawan, yung mga truck-truck, yung malaking kalsada, malapad. Wala nang iba, Road 10 yan. Particular doon sa may bandang Pier 18. Yan. Nasaksihan ko yan, may video ko dyan eh. O, paano mo sila maiibsan? Paano mo sila masasakote? Yan, street dwellers, yung mga magnanakaw sa Road 10. Tapos paano mo mabibigyan ng pagkakakitaan yung mga seniors natin, yung mga PWD? 'Di ba kasi nung time ni Isko, ang ginawa niya, kinausap niya yung mga fast food chain na kung pwede mag-hire ng mga senior at saka ng mga PWD na pwede makapagtrabaho sa kanila para may income din, 'di ba? Sumagot diyan yung mga McDonald's. I think McDonald's, Jollibee, sumagot diyan nag-hire sila ng matatanda. Ano pa to, medyo pumutok pa sa internet to. Merong diyan na hire na mga matatanda. O marami nag-congratulate dito kay Isko kasi naisa katuparan niya. So hindi lang basta bigay. Hindi lang basta bigay, Sam. Kasi sinasabi ko, madali magbigay. Totoo. Yung walang-wala nga nakakapagbigay, nakakapag-alok, nakakapag-share ng blessing nila kahit maliit, regardless kung gaano kalaki. How much more yung mga may sobrang mayayaman na maraming pera, how much more they can give. Kasi nga, meron silang sobra-sobra. Kaya nga lagi kong tanong sa mga viewers natin, sino ang mas may malaking puso? Yung mayaman na nagbibigay ng sobra nilang pera o yung mga mahihirap na walang-wala but still nakakapagbigay? Sino ang mas malaking puso sa kanila? 'Di ba? 'Di ba? Kaya sinasabi ko sa iyo, madaling magbigay. Yung 2,000 na sinasabi mo, nadudukutin mo sa sarili mong bulsa. Tapos pamimigay mo sa mga senior, walang problema doon, pera mo yan eh. Walang problema doon, don't get me wrong. Walang problema doon kasi pera mo yan, wala kaming pakialam dyan. Pera mo yan, nagbibigay ka ng 2,000, walang problema, gagawin mo ng 2,000. Pero hindi kasi pwede na lagi ang dadahilan mo sa sarili kong bulsa. Kumbaga sa negosyante, walang ganun, di ba? Sa negosyante,
kung meron kang hindi mo kukunin sa sarili mong bulsa. Kasi mauubos at mauubos ka kahit gaano ka kayaman. 'Di ba? Kahit gaano ka kayaman, mauubos at mauubos yung PC mo eh, 'di ba? Mauubos at mauubos. So dapat talaga meron kang pagkukunan na pwede mong paikutin income ng Maynila tapos yun ang yung sobra doon, yun ang ibibigay mo sa mga senior. Kumbaga i-allocate mo yung pera. Hindi pwedeng kulang. O sige, eto na. Galing sa sarili kong bulsa. Bigay mo na yan. O, ang tanong doon, hanggang kailan yun? 'Di ba? Wag mo naman, siyempre, kahit sobrang yaman naman siguro, mauubos at mauubos din. Saka parang ang ginawa mo nun, Sam, hindi to nagigets ng iba eh. Parang binigyan mo lang ng pagkain yung isang tao para sa araw na yon. Binigyan mo ng 2,000 yung senior. So, na-survive niya yung araw na yon. O, sabihin na natin yung 2,000 tumagal ng isang linggo, 2 linggo. 'Di ba? Pero kung tuturuan mo sila o bibigyan mo sila ng pagkakakitaan, hindi lang 2,000 yung pwede nilang makuha sa loob ng isang buwan. 'Di ba? Kumbaga parang tinuruan mo kung paano mangisda kaysa yung bibigyan mo sila ng isda na mismo. 'Di ba? Wag 'di ba? 'Di ba? Di ba gets nyo? Parang ano kasi, parang nakakainsulto pa nga yung ganun eh. Yung bibigyan ka ng pagkain na, bigyan mo ko ng panghanap buhay. Bigyan mo ko ng something na mapagkakakitaan ko. Nang sa ganun, hindi ako umasa masyado sa gobyerno. Although responsibilidad ng mga gobyerno yung mga senior. Pero syempre, may iba dyan, may gusto sariling kayod eh. Na hindi basta-basta umaasa sa mga ayu-ayuda. Huwag nyo iismulin wag nyo iismulin yung mga senior sa Maynila na Manilenyo na akala mo makukuha mo sila sa paayu-ayuda, sa padalawa-2,000, sa padala-dalata. May mga pride din yung mga yan. 'Di ba? Hindi yan basa-basa tumatanggap na lang, sasahod na lang sa inyong mga politiko. Tapos aasa na lang sila na mamimigay ng biyaya na galing sa inyo. Huwag ganun. Huwag natin gawing parang uto-uto yung mga senior ng Maynila. Dahil yung mga yan, may mga pride din yan, nasasaktan din yan. Hindi yan din yung basa-basa sahod na lang, tatanggap na lang ng pera. Huwag natin gawing ganun porket may pera tayo. Gagawin natin parang uto-uto tong mga Manilenyo na to. Huwag ganon. Pangit yun. Pangit na pag-uugali yung ganon. Bagkos, turuan natin sila. Kahit na matatanda sila, yung abot lang dun sa kapasidad nila. 'Di ba? Siyempre, di mo naman pagbubuti ng 1 kilong bigas, ng isang sakong bigas, na ang putya naman buhay ito. Oh. Akala naman. Di ba, yung naaayon doon sa kapasidad nila, sa kakayahan nila, na hindi naman maaapakan yung ego nila. Yun yung sinasabi ko, di ba? Hindi porket meron tayo, sige, gawin natin 2,000. Sige, gagawin ko ng 3,000 yung sa akin. Oo. Gawin ko ng 3,000 para sa mga senior, ha. Boto nyo ako kahit hindi ako tatakbo. Di ba? Hindi mo na maluloko yung mga senior. Wag natin gawin tolongges yung mga senior natin na mga Manilenyo. Kasi yung karamihan dyan, talagang may pride dyan. Hindi yan basta-basa sasahod na lang sa'yo ng ganun buwan-buwan. Wag ganon. Pangit na yan, ha? Latag mo yung plataforma mo. Yan, anong gagawin mo sa mga vendor? Anong gagawin mo sa mga vendor para magkaroon sila ng hanap buhay? Bukod dun sa tutulungan mo sila. Okay, nagbigay ka ng mga sidecar. Food cart. O saan nila ilalagay yan? Sa kalsada, sa bangketa, para ma-compromise yung kalsada. Yung daanan ng kalsada, ma-compromise yung daanan ng bangketa. Solusyon in a way sa kapakanan ng karamihan. Hindi sa kapakanan ng iilan lamang. Yun ang leadership skill, Sam eh. Yun ang leadership skill. 'Di ba? Anong gagawin mo doon sa mga vendor na gusto magtinda sa Divisoria? Sige nga, latag mo nga yung plataforma mo dyan. Baka sakali lang na bumilip ako sa'yo. Baka sakali. Kasi iisipin mo Kung iisipin mo, sige. Ano ang gagawin mo doon sa mga libo-libong mga vendor na gustong magtinda sa Divisoria na to the extent na hindi mo mako-compromise yung kalsada at saka yung bangketa? Sige nga. Sana mapanood mo to, sagutin mo man to. 'Di ba? Sige, ilatag natin yung plataforma natin. Kasi si Yorme Isko Moreno hindi na nasasalita eh. Kasi kaming mga Manilenyo, alam na namin kung ano yung mga plano ni Yorme. Tutuloy na lang,
dadagdagan, papalawakin, dodoblehin o titriplehin yung mga magaganda. Ganun lang yan. Sasalain lang na onte. Yorme Isko niya, Yorme Isko Moreno. Alam ko na to eh, di ba? Naging mayor na, alam ko na to. Ganito ang gagawin natin. It's either dodoblehin natin o titriplehin. Yung mga magagandang resulta, magagandang feedback, doblehin, triplehin. Yung mga hindi magaganda, yung tignan pa natin kung ma-enhance pa natin. Kung hindi na, alisin na. Ganun kasimple. Kasi may napatunayan na. May resibo na. Alam na namin kung ano yung mga gagawin. Kaya itong si Yorme Isko Moreno, hindi na nangangako. Hindi na nagsasabi na gagawin 2,000, 3,000. Kasi kayo, yan na lang kasi yung kaya niyong sabihin. Kasi wala naman kayong plataforma. Wala rin kayo nababanggit. Diba? Panay ang pa-interview nyo. Pero ang sinasabi nyo lang, gagawin 2,000, pinagmamalaki nyo, tapos sasabihin nyo yung inutang ni Yorme na 17 billion, saan na napunta, na bukod tanging kayo lang ang hindi nakakaalam kung saan napunta. Diba? Tapos sasabihin nyo na binenta yung ganito, Divisoria Market, Paco Market, tapos sasabihin mo pa na yung clock tower, handang ibenta para lang sa mga taong bayan. Tapos ipagmamalaki mo ngayon na ikaw dumudukot ka sa sarili mong bulsa. Ang pagiging isang politiko, hindi lang dapat magaling mamigay. 'Di ba? Dapat magaling din siya pagdating sa leadership skill. O yung may mga hamon sa buhay na kailangan ng agarang solusyon o aksyon doon sa particular na problema na yon. Dapat critical thinking, problem solving, decision making. Hindi lang basta yung pagtulong. Nasasabihin mo, wala kang hanap buhay, tutulungan kita, bibigyan kita ng hanap buhay. Wala namang problema doon. Walang problema doon. May pera ka, matulungin ka, okay. Okay, walang problema. Hindi ko sinasabing problema yung pagiging matulungin. Hindi ko sinasabing ganon. Ang sinasabi ko lang dito, pasensya ka na ha. Medyo ginanaan kasi ako dahil sa eskelan. Kaya nagsisipag tayo ngayon. Ha? Hindi lang tulong ang solusyon sa Kamaynilaan. Sobrang dami ng problema sa Kamaynilaan na ang pang isosolve mo lang tulong. Mauubusan ka. Pangako, promise, mauubusan ka kahit gaano ka kayaman. Mauubusan ka. Pakainin mo man lahat ng Manilenyo. Ibigay mo man lahat ng pera mo sa buong Manilenyo. Mauubusan ka pa rin kahit gaano ka kayaman. 'Di ba? Kasi hindi yan yung tunay na tulong. Ang tunay na tulong, itaas yung moral ng isang taong mababa ang moral, itataas mo. Mindset ba? Mindset. Negosyante ka, alam mo yan, di ba? Alam mo dapat yan na wala lahat yan kung ang mindset mo iba doon sa ginagawa mo. Dapat tanggap ng utak mo bago tanggapin ng pangangatawan mo dahil ang pagiging successful hindi isang komportableng pakiramdam ng isang tao. Ang pagiging successful, hindi yan komportable kasi mapapaisip ka, yung mga innovation na gagawin mo para mapanatiling mayaman ka. Ganun. Dapat tatanggap muna ng utak mo, mindset, bago tanggapin ng buong pangangatawan mo o bago tanggapin ng lifestyle mo. Diba? Grabe tong eskelan na to. Ganon eh. Ako kasi, kaming mga Manilenyo, alam na namin kasi nila Isko Moreno, yung hilatsa ng Maynila. Yung takbo ng Maynila. Totoo, takbo ng Maynila. Tingin pa lang namin, alam na namin, nanonolongges to. Di ba? Hindi na kami nadadala sa pangako, sa 2,000 na ayuda, sa mga dela-delata. Hindi na kami nadadaan dyan. O yung iba dyan tatanggapin, pero wag ka, pagdating ng botohan, wapakels na sa'yo yan. Baka naman masaktan ka. Tapos sasabihin mo lang yan itong mga taga-Maynila na to, tinanggap ng mga delata, yung mga ayuda, tapos pagdating ng botohan, magkakalimutan na. Hindi mo matutulonggis yung mga Maynila na yan, Brad. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Baka ikaw mismo magtaka ka, di ba? Alam mo, yung mga taga-Maynila na yan, hindi nga natutulonggis yan. Sila nga sila nga nanonolonggis. Di ba? Kaya payo ko sa'yo, hindi mo yan makukuha sa ganyan. Sa ayuda, yung mga senior. Pucha, may kinatandaan yan. Hindi yan basa-basa makukuha sa 2,000. Hintay mo next week. Mag-i-interview ako, kaya this week.
Mag-i-interview tayo ng mga senior. Alamin natin kung ano ba talaga ang pulso ng puso nila para malaman natin kung sino talaga nasa puso nila, 'di ba? Siyempre, di ko naman sila sabing walang papanig sa'yo. Siyempre, meron at meron 'yan. Naumpisahan mo na 'di ba? Pero isipin mo na lang kayo mga Manileño, isipin niyo na lang. Si Yorme Isko Moreno, hindi na masyado nagsasalita. Walang interview, hindi na na-interview ni OG Diaz, hindi yan na-interview ni Miss Karen Davila, wala yung mga press con na gaya ng iba na nagpapa-press con, hindi na yan masyado namimigay. Yorme, hindi siya namimigay. Kami mga vlogger nga, hindi binabayaran, pero okay lang. Kasi volunteer kaming sumusuporta kay Yorme Isko Moreno kasi alam namin ang plataforma ni Yorme, 'di ba? Di na kailangan magbayad pa ni Yorme. Buong puso namin sinusuportahan si Yorme. Di na kailangan magbayad dyan ng isang makagago, ng isang Rendon Rabador para lang gumawa ng issue, artikulo o ipagtanggol ka. 'Di ba? Hindi kailangan ni Yorme ng ganyan. Kami lang sapat na. Tapos ikaw may jingle ka na. Pero walang problema. Pera mo 'yan. 'Di ba? Walang problema doon, pera mo 'yan. Pero patunay lang 'yan na ikaw yung naghahabol. Tignan mo naman yung rating nyo ni Yorme Isko Moreno. Halos makakalimutan ka nga 'Di ba? Halos hindi ka nga maramdaman unlike nila Ramdam kasi namin 'yan. Ramdam namin. May nag-edit pa nga ng picture yung pwesto ni Yorme sa survey. Pinalitan nila ng Sam Versosa. Tapos kunya pinalabas nila, yun yung leading. Sa TikTok, ganyan. Sa TikTok, marami talagang sinungaling. Sa totoo. Pero ang tunay na laban, nandoon sa kalsada ng Kamaynilaan. 'Di ba? Anong nangyari? Doon sa previous na video natin, nilalatag na yung mga tolda, 950 per tent. Nag-encourage pa na magtinda, na magnegosyo. 950 times 50. That's 47,500 na pumapasok monthly. Kung sino man ang may hawak doon. Pero mukhang umurong na daw Kasi nga, mapapasama si Mayora dyan dahil binanggit na itong isang post na to na protektado raw ng mga kapulisan at ng mga taga City Hall. Kaya medyo napapaisip yung City Hall ngayon kung nasa likod ba sila o hindi. Baka mamaya, imbes na mapabuti yung pangalan nila, baka mapasama pa. Di ba? Yung mga SB dyan sa TikTok. Ilatag nyo yung plataforma. Ilatag nyo yung plataforma para malaman natin kung saan tatakbo. Diba? Kung saan tatakbo, kung ano yung plano na itong kandidato na ginusto nyo at kung ano mangyayari sa hinaharap ng Manileño. Hindi kasi pwedeng puro bigay lang Diba? Hindi pwedeng puro bigay lang. Maging matalino kayo. Kaya pagka tinatanong ko kayo kung ano plataforma ni Sam Versosa nyo, wala naman kayong maisagot. Kawawa naman kayo. Ano ang plataforma bukod sa tulong? Wala naman kayong maisagot. So ano nang gagawin natin? Paano ko kayo papaniwalaan? Paano niyo mapababago yung isip ko? Diba? Kung plataforma hindi niyo makapakalatag. Street dwellers, anong gagawin? Anong gagawin sa mga magnanakaw sa Road 10? Anong gagawin doon sa mga vendor na gusto makapagtinda? Yung mga libo-libong mga vendor na gusto makapagtinda sa Divisoria, anong gagawin mo dyan? Bibigyan na bala ka. Diba? Yan yung mga iilan lang na mga problema. Paano mo bibigyan ng pagkakitaan yung mga senior? Na kahit matanda na, hindi ko naman sinabing pagtrabahuin nyo yung mga senior. Kasi marami namang means na pwedeng kumita yung mga senior kahit hindi lumabas ng bahay. Yung mga proyekto. Diba? Huwag yung mga simple-simpleng magbibigay ng mga gamot, magbibigay ng mga food cart, tataasan yung ayuda. Diyos ko, lumang tugtugin na yan. Diba? Tapos sasabihin mo, yung galawan ni Isko na pasayaw-sayaw, pakanta-kanta, trapong-trapo. Sa tingin mo ba yung mga pagtulong na ginagawa mo ngayon, hindi yung galawang trapo? Galawang trapo din yan. Uy! Kaya kayo mga Manilenya, maging mautak kayo pagdating sa mga kandidato niyan. Hindi pwede madadala kayo sa mga ayuda, dela-delata. Utak ang gagamitin natin. Di ba mga kayon? Maraming salamat sa pagsuporta, sa pagtutok nyo dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. God first, Isko tayo.